Okay guys, let's talk about the trope that never gets old. Pero may twist na hindi niyo inaasahan. What if I tell you na ang runaway wife ay hindi lang basta tumakas para magtago? What if ang asawa niya hindi lang basta isang heartless mafia king? Kung hindi isang lalaking nag-aalab ang galit dahil ninakawan siya ng 8 taon. Pero heto ang plot twist. Elara didn't just escape with her life. She escaped with 8. Yes, 8 genius octuplets. Isipin niyo ha? Isang mafia king na sanay kontrolin ng mundo. Suddenly face to face with 8 kids who are smarter than his top security team. It's a clash between raw mafia power and high-tech genius. Ang tanong, can Alessandro Vicini win back a family he didn't even know he had? Or ang mga bata bang magtuturo sa kanya kung anong ibig sabihin ng tunay na kapangyarihan? Kung mahilig kayo sa forced proximity, hidden identities, at genius kids outsmarting the bad guys, this is your next obsession. Dahil sa kwentong ito, ang pagtakas ay hindi lang isang krimen. Ito ang simula ng pinakamalaking laban sa buhay nila. Ready na ba kayong makilala ang The Octuplets? Ang pagtakas ay isang kasalanan. Ang pagbabalik ay isang sintensya ng kamatayan. 8 taon nang nakakalipas nang tumakas si Elara Montefalco mula sa ginintoang hawla ng kanyang asawang si Alessandro Vicini. Ang kinatatakutang mafia king ng pusi sinasabing gawa sa yelo't bakal. Bitbit ang isang lihim na halos pumatay sa kanya sa takot. Naglaho si Elara nang walang bakas. Dalang kanyang pinakamalaking sikreto, ang 8 sanggol sa kanyang dinadala sa sinapupunan. Sa isang malayong probinsya lumaki ang The Octuplets. Sina Ace, Blaze, Kael, Dante, Eros, Finn, Gael, at ang kanilang kaisa-isang prinsesang si Honey. Hindi sila ordinaryong mga bata. Sa murang edad sila ay mga henyong may angking talino sa teknolohiya, hacking, at pakikitigma. Sa loob ng 8 taon, ang tanging misyon nila ay protektahan ng kanilang ina mula sa anino ng nakaraan. Ngunit ang tadhana ay mapaglaro, isang pagkakamali sa kanilang seguridad ang naging tulay para matuntun sila ng isang sistemang hindi natutulog, ang private network na Alessandro Vicini. Nang muling magtagpo ang kanilang mga landa sa gitna ng isang madilim na gabi, hindi lang si Elara ang kailangang harapin ng Mafia King. Haharapin niyang 8 batang may parehong talas ng kanyang isip at parehong bangis ng kanyang dugo. Magkakaroon ba ng puwang ang pag-ibig sa isang mundong puro puot ang pundasyon? Paano susubukang bawiin ng isang lalaking walang puso ang pamilyang matagal niyang kinalimutan? At hanggang saan ang kayang gawin ng 8 henyo para protektahan ng kalanang ina laban sa mismong lalaking nagbigay sa kanila ng buhay? Sa pagitan ng kapangyarihan at pag-ibig, sino ang susuko at sino ang tuluyang magwawagi? Well, simulan na natin. Ang gabi ay balot ng makapal na fog, mistulang nakikiramay sa bigat ng nararamdaman ni Elara Montefalco. Nakatayo sa veranda ng kanyang maliit at simpleng bahay sa dulo ng bayan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakayakap sa sarili. 8 taon nang nakakalipas. Simula nang huling maramdaman niya ang init ng mga haplos ni Alessandro Vicini. Ngunit ang init na yon ay hindi dulot ng pag-ibig kung hindi na pagmamay-ari. Sa kanyang isip, bumabalik ang mga imahe ng marangyang mansyon sa Italia na naging kulungan niya. Ang bawat sulok ng mansyong yon ay puno ng presensya ng mga armadong tauhan. Ang bawat pasilyo tila humihingi ng katarungan para sa mga taong pinaslang ni Alessandro. Si Alessandro hindi lang basta negosyante. Siyang mafia king na kaya mapagbagsak ng gobyerno sa isang pitik lang ng kanyang daliri. Mommy? Napapitlag si Elara. Sa likuran niya ay nakatayo si Ace, ang kanyang panganay. Sa edad na 8, ang mga mata ng bata hindi nagpapakita ng inosenteng kislap ng isang normal na bata. Ito ay puno ng obserbasyon, talino at isang kakaibang pag-aalala. Ace, bakit gising ka pa? Tanong ni Elara, sinusubukang itagong panginginig ng kanyang boses. May kakaiba sa network, Mommy. May nakapasok sa firewall na ginawa ko para sa ating security.
Sagot ni Ace ng walang emosyon. Hindi to normal na hacker. Masyadong malinis. Masyadong mabilis. Parang kilala niya kung sinong sinusubukan niyang pasukin. Naramdaman ni Elara ang paghinto ng kanyang tibok ng puso. Ang dugo sa kanyang katawan ay tila ng lamig. Siya na ba ito? Sa loob ng 8 taon, binuhay niyang kanyang 8 anak sa takot. Pinili niyang lugar na ito, malayo sa sibilisasyon, malayo sa mga mata ng mga Vancini. Pinag-aral niya sila sa bahay, tinuruan ng self-defense, at higit sa lahat, hinayaan niya siyang linlangin ng kanilang henyong talino upang sa hinaharap, hindi sila maging biktima. Ngunit alam niyang hindi sapat ang kahit na anong proteksyon kung ang kalaban ay ang pinuno ng mafia. I-off mo ang lahat ng gadgets. Utos ni Elara. Ang kanyang boses ay nanginginig na sa takot. Ihanda mong yung mga kapatid. Aalis tayo. Mommy, hindi tayo pwedeng umalis ng basta-basta. Mahinahong kontra ni Ace. Kung aalis tayo, mas madali tayong matutuntun. Ang kailangan natin ay labanan ng signal nila gamit ang sarili nating server. Tinignan ni Elara ang kanyang anak. Sa mga mata ni Ace nakita niyang matalas na titig na Alessandro. Ang parehong titig na nagpaibig sa kanya noon at ang parehong titig na sumira sa kanyang pagkatao. Napagtanto niya, hindi na siyang biktima na kailangang iligtas. Ang kanyang mga anak ay hindi na mga sanggol na kailangang itago sa ilalim ng kanyang palda. Sila ay mga sundalong handang makipagdigma. Hindi mo siya kilala, Ace, bulong ni Elara habang lumuluha. Ang ama ninyo, hindi siya tumitigil hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. At ang gusto niya ay ang kontrolin ng lahat ng kanyang pag-aari, kasama na tayo doon. Biglang namatay ang mga ilaw sa buong bahay. Ang katahimikan ay bumasag sa kaba ni Elara. Sa labas, narinig nila ang tunog ng mga gulong ng sasakyan na dumudula sa putik. Walang duda, nahanap na nila sila. Huwag kang mag-alala, Mommy, sabi ni Honey, ang bunso na lumabas mula sa anino ng pintuan. Hawak nitong isang maliit na tablet na naglalabas ng asul na ilaw. Hindi niya tayo makukuha. Hindi na kami yung mga batang iniwan mo sa loob ng bahay. Sa gitna ng kadiliman, huminga ng malalim si Elara. Ang takot na kanyang dala sa loob ng halos 1 dekada ay unti-unting napapalitan ng isang determinasyon. Kung ito nang huling laban, handa siyang mamatay para sa kanyang mga anak. Ngunit kung silang mananalo, sisiguraduhin niyang hinding-hindi na muli silang matatakot sa sinuman. Ihanda niyong sarili, utos ni Elara. Ang boses niya ay naging matatag. Darating ng inyong ama. Sa labas, bumukas ang pinto ng itim na SUV. Isang lalaking nakasuot ng mamahaling coat ang bumaba. Si Alessandro Vancini ay nandito na at ang gabi ay magiging simula ng isang madugong pagbawi. Ang bawat segundo'y tila isang tiktak ng bombang nakatakdang sumabog. Sa loob ng madilim na sala, si Ace ay nakaupo sa harap ng 3 monitor na kanyang binuo mula sa mga kinumpuning piyesa ng lumang computer. Ang asul na liwanag ng screen ay nagbibigay ng kakaibang kintab sa kanyang mga mata. Sa tabi niya, ang 7 na niyang kapatid ay tahimik na kumikilos. Bawat isa ay may hawak na gadget na sila mismong nag-modify. Target identified, malamig na wika ni Blaze, ang pangalawang henyo. May 3 sasakyan na nakaparada sa labas. 25 armadong tauhan. Naka-silencer ang kanilang mga baril at may dala silang thermal imaging sensors. Sinusubukan nilang i-map ang loob ng bahay natin. Si Elara ay nakatayo sa gitna. Ang kanyang dibdib ay mabilis na humihinga. Pinapanood niya ang kanyang mga anak. 8 taon niyang itinatagong kanyang pagkatao, ngunit sa pagkakataong ito, nakikita niyang katotohanan. Ang mga batang ito ay hindi lang basta matalino. Sila ay mga prodigy ng isipan ay mas maaga sa kanilang edad na ilang dekada. Ace, huwag mong hayaang makapasok sila, utos ni Elara, kahit pa nanginginig ang kanyang mga kamay. Huwag kang mag-alala, Mommy, sagot ni Honey, ang bunso na tila walang bahid ng takot. Sa kanyang kamay ay isang maliit na remote. Nahako ng main grid ng kuryente sa block na ito. Kapag pumasok sila, magkakaroon ng total blackout, mga sensors nila magiging blind. Sa labas, si Alessandro Vancini ay nakatayo sa harap ng pinto. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng kawalan ng emosyon. Sa kanyang mga mata, ang bahay na ito ay isa lamang maliit na sagabal. Hindi niya inaasahan na sa loob ng mga dingding na ito, isang digmaan ang kanyang haharapin.
isang digmaang teknolohikal. Sir, lahat ng surveillance camera sa paligid ay nag-jam. Ulat ng kanyang kanang kamay. Hindi namin makita ang heatmap ng loob. Tila may gumagawa ng counter-surveillance sa atin. Nanliit ang mga mata ni Alessandro. Counter-surveillance? Sa lugar na ito? Isang ising mapait ang gumuhit sa kanyang labi. Kahanga-hanga. Mukhang hindi lang pala sa talino ni Ilara nagmanang mga bata. Biglang nagdilim ang buong paligid. Bawat bumilya sa kalsada at maging ang ilaw sa mga sasakyan ay sabay-sabay na namatay. Ang gabi ay naging kasing itim ng impyerno. Sa loob, mabilis na kumilos ang mga bata. Si Kael at Dante ay mabilis na naglatag ng mga maliliit na laser sensor sa bawat bintana. Si Eros at Finn ay nag-aayos ng frequency jammer para hindi makapag-usap ang mga tauhan ni Alessandro sa kanilang radyo. Nandito na sila, bulong ni Gael. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa pintuan. Sinubukan itong sipain ng isa sa mga tauhan ni Alessandro, ngunit bago pa man dumapong paa nito, isang high-frequency sound ang biglang lumabas mula sa mga speaker na itinago ng mga bata sa labas. Ito ay isang tunog na hindi kaya ng pandinig ng tao, ngunit sapat para pagulungin sa sakit ang sinumang malapit sa pinto. Anong nangyayari? Sigaw ng isa sa mga tauhan habang napapahawak sa kanilang mga tenga at bumabagsak sa lupa. Si Alessandro ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang pagtitimpi ay nagsisimulang mawala. Hindi siyang uri ng lalaking magpapasindak sa mga ganitong pakana. Nilabas niya ang kanyang baril at diretsyong tinungong pinto. Ilara! Sigaw niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa gabi. Puno ng otoridad at galit. Lumabas ka! Hindi ako nandito para makipaglaro ng taguan. Sa loob narinig ni Ilara ang boses na yun. Ang boses na nagparamdam sa kanya ng lahat ng pasakit at trauma ng nakaraan. Ngunit hindi siya lumingon. Tumingin siya sa kanyang 8 anak na nakahanay sa kanyang likuran. Ang kanilang mga mata ay hindi nagpapakita ng takot. Sila'y nagpapakita ng pagtatanggol. Ace, tawag ni Ilara. Yes, mommy? Ipakita mo sa kanya na hindi niya tayo pwedeng kontrolin. Sa isang iglap, binuksan ni Ace ang isang video feed sa lahat ng devices ng mga tauhan ni Alessandro. Sa halip na makakita ng signal, nakita nilang isang live feed na kanilang sariling mga muka na may red crosshair na nakatutok sa kanilang mga sentido. Mali kayo ng pinasok na teritoryo! Boses ni Ace ang lumabas sa mga radyo ng mga tauhan. Ang susunod na move ninyo magre-resulta sa permanenteng pagkasira ng inyong mga kagamitan o ng inyong buhay. Napangisi si Alessandro. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang adrenaline. Hindi siya galit sa mga bata, bagkus nakaramdam siya ng matinding pagkamangha. Ang kanyang mga anak, ang mga batang inakala niyang mahihina, ay ang pinakamapanganib na kalabang nakaharap niya. Ang pintuan ng maliit na bahay ay bumukas ng marahas, hindi dahil sa sipa o bala, o hindi dahil sa isang electronic override na ginawa ni Ace. Ang lock mechanism ay kusa na lamang bumigay, isang senyales na ang kontrol ay nasa kamay ng mga bata. Pumasok si Alessandro Vancini. Ang kanyang presensya ay tila isang bagyong pumasok sa tahimik na silid. Ang kanyang mamahaling black trench coat ay basang-basa ng ulan at ang kanyang mga mata, madilim, matalim at naglalabas ng panganib ay agad na hinanap ang kaisa-isang taong dahilan ng kanyang pagbabalik. Nakatayo si Ilara sa gitna ng sala. Ang kanyang mga balikat ay tuwid, bagamat sa ilalim ng kanyang damit ay ramdam ang panginginig ng kanyang kalamnan. Sa kanyang likuran ay ang 8 niyang anak, nakapila na tila isang pader na bakal. 8 taon, Ilara. Panimula ni Alessandro. Ang boses ito ay rehistro ng isang leon na nagbabantay sa kanyang teritoryo. 8 taon na hinanap kita sa bawat sulok ng mundo. At heto ka, nagtatago sa isang liblib na lugar na may kasamang mga bata. Tumingin si Alessandro sa 8 ng kanyang tingin ay lumilipat mula kay Ace hanggang kay Honey. Walang bakas na pagkamangha sa kanyang muka, ngunit ang kanyang puso'y tumitibok ng mabilis, isang ritmong hindi niya maipaliwanag. Hindi sila basta mga bata, Alessandro, matapang na sagot ni Ilara, kahit pa namumunang luha sa kanyang mga mata. Silang mga taong binuo ko nang walang iyong anino. Silang mga batang hindi mo kailanman naging parte. Hindi parte?
Mapait na tumawa si Alessandro. Humakbang siya palapit ngunit mabilis na humarang si Blaze at Kael. Ang kanilang mga kamay ay nakahanda sa kanilang mga bulsa. Hawak ang maliliit na frequency emitters na sila mismong nag-assemble. Dugo ko ang dumadaloy sa mga ugat nila. Sa tingin mo ba hindi ko alam? Nakikita kong sarili ko sa bawat titig nila. Ang talino nila, ang determinasyon nila. Galing sa akin yan. Hindi! Sigaw ni Ilara. Galing sa akin ang lakas nila. Galing sa akin ang kagustuhan nilang mabuhay ng malaya mula sa isang halimaw na tulad mo. Sa isang iglap, tinaas ni Honey ang kanyang tablet. Mr. Vancini, kung gusto mong manatiling buhay ang iyong mga tauhan sa labas, minumungkahi ko na ibaba mong iyong armas. Wika ng bata. Ang boses ay kalmado, ngunit puno ng otoridad na hindi ka panipaniwala para sa isang 8 taong gulang. Nahack ko ng GPS tracker ng iyong mga sasakyan at ang internal security protocols ng iyong mga tauhan. Sa isang pindot ko, ang lahat ng iyong armas ay magiging jam. Natigilan si Alessandro, tinignan niyang bata, ang kanyang prinsesa. Isang kakaibang emosyon ang humaplos sa kanyang dibdib. Paghanga na may halong sakit. Matapang, bulong niya. Kahanga-hanga. Ngunit hindi si Alessandrong tipo ng lalaking madaling pasunurin. Mabilis nang kinuhang braso ni Ilara. Hinila ito papalapit sa kanya hanggang sa magdikit ang kanilang mga katawan. Akala niyo ba ay matatalo niyo ako sa sarili niyo mismong laro? Nagdilim ang paligid ng sala nang muling mag-flicker ang mga ilaw. Si Ace na hindi nagpatinag ay mabilis na nag-type sa kanyang keyboard. Mommy, lumayo ka sa kanya! Sigaw ni Ace. Sa isang iglap, isang sonic pulse ang pinakawalan ng mga bata na nagdulot ng pansamantalang pagkabingi at pagkahilo sa sinumang nakatayo sa loob ng silid. Si Alessandro na may mataas na pain tolerance ay napasandal sa pader. Hawak ang kanyang sentido. Ginamit to ni Ilara para kumawala sa kanyang pagkakahawak. Huwag mo silang saktan! Sigaw ni Ilara. Hindi ko sila sasaktan. Pabulong na wika ni Alessandro. Ang kanyang muka ay pawisan at ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa mga bata. Gusto ko silang makilala. Gusto kong malaman kung gaano kalayong abot ng kanilang talino. At higit sa lahat, gusto kong bawiin ang pamilyang ninakaw mo sa akin. Ang hangin sa likod ay naging mabigat. Ang pagtatagpo ng pamilyang ito ay hindi isang masayang reunion. Ito ay isang chess game kung saan ang bawat galaw ay may kapalit na buhay. Alam ni Ilara na ang laban ay nagsisimula pa lamang at sa bawat sandali, ang puso ni Alessandro ay unti-unting nakaramdam ng isang bagay na matagal niya nang kinalimutan. Ang pagmamahal na pilit niyang pinatay sa kanyang sarili. Ang tensyon sa loob ng maliit na sala ay parang kuryenteng nakakakuryente sa bawat sulok. Ang mga bata ay nakaporma pa rin, handang gumanti kung susubukan man ni Alessandro na saktan ang kanilang ina. Ngunit ang banta hindi lamang nagmumula sa loob. Biglang tumunog ang alarm system na in-install ni Ace. Ang red light sa bintana ay mabilis na kumurap-kurap. Isang babala. May paparating! Wika ni Ace. Ang boses ay seryoso. Hindi to sa atin. May 6 na sasakyang humaharurot patungo dito. Hindi sila tauhan ni Alessandro. Masyadong malakas ang thermal signature nila. Nanlaki ang mga mata ni Ilara. Alam niya kung sinong mga to. Ang Black Syndicate. Bulong niya. Nahanap nila tayo dahil sa bakas na iniwan ng pagpasok niyo, Alessandro. Ang Heartless Mafia King ay hindi nagpakita ng takot. Sa halip ang kanyang mukha ay naging kasing lamig ng yelo. Alam niyang pangalan ng grupong yon. Silang matagal na niyang karibal sa underground world. Kaya pala, wika ni Alessandro habang binubunot ang kanyang baril at sinisiguradong magazine ito. Akala nila madali niyo akong mahuhuli kung gagawin niyo itong trap. Hindi nila alam na ang target pala nila ay ang pinakadelikadong pamilya sa mundo. Hindi natin sila kaya ng tayo lang, wika ni Dante, ang isa sa mga henyo, habang nag-aayos ng mga improvised explosive devices na gawa sa mga circuit boards. Tumingin si Alessandro kay Ilara. Ilara, itago mong mga bata sa panic room. Ngayon din. Hindi kami magtatago, matapang na sagot ni Honey. Kaya naming makipaglaban. Ang security system na ito ay kaya nating gawing defense perimeter. Sa loob ng ilang minuto, ang bahay na tahimik ay naging isang fortress, habang ang mga tauhan ni Alessandro
ay pumupwesto sa paligid ng bahay. Ang 8 bata ay kumikilos ng may pagkakasundo. Si Ace ang nag-ooperate ng long-range sensors. Si Blaze ang nag-aayos ng automated turrets na nakatago sa ilalim ng sahig at sina Kael at Eros naman ay nagko-coordinate ng communication line para sa mga tauhan ni Alessandro. Gael, ilipat mong frequency sa 445 MHz, utos ni Ace. Don! Sagot ni Gael. Nang pumasok ang mga tauhan ng Black Syndicate sa bakuran, sinalubong sila ng isang coordinated strike. Ang mga ilaw sa labas ay biglang bumukas na nakakasilaw at isang high-frequency sound ang umalingaw-ngaw na nagpahina sa pandinig ng mga kalaban. Sinabayan ito ng mga smoke grenades na nagpalabo sa paningin ng mga infiltrators. Si Alessandro nga sa gitna ng bakuran ay kumilos na parang isang anino. Bawat bala na kanyang pinapakawalan ay tumatama sa target. Ngunit kahit gaano siya kagaling, ang dami ng kalaban na hindi biro. Nakita ng mga bata sa kanilang monitor na 3 kalaban ang papalapit na sa likod ni Alessandro. Daddy! Nasa 3 o'clock position mo! Sigaw ni Finn. Hindi na nag-isip si Alessandro. Yumuko siya ng mabilis at isang remote control device mula sa bintana. Isang stun grenade na binuo ni Dante ang sumabog sa paanan ng mga kalaban. Napaluhod ang mga ito dahil sa lakas ng shockwave. Sa loob, si Larry nakatingin sa monitor. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang dibdib. Nakita niyang kanyang asawa na nakikipaglaban para sa kanyang pamilya. Sa bawat pagputok ng baril ni Alessandro, ramdam niyang proteksyon nito. Matapos ang 10 minutong bakbakan, tumahimik ang paligid. Ang Black Syndicate ay umatras na mapagtantong hindi nila kayang pasukin ang impenetrable defense ng bahay. Nang pumasok si Alessandro sa loob, ang kanyang coat ay may mga butas na ng bala at may bahid ng dugo ang kanyang pisngi. Hinihingal siyang lumapit sa mesa kung saan nakaupo ang 8 bata. Kayo, wika ni Alessandro habang nakatingin sa 8. Hindi niyo sinabi na ganito kayo kahusay. Tumayo si Ace at tinignan ng kanyang ama ng diretso sa mga mata. Ginawa namin ang lahat ng ito para mabuhay. Pero ngayon, kailangan nating mag-usap, Mr. Vancini. Dahil kung mananatili ka dito, kailangan naming malaman ang lahat ng iyong ginagawa. Tumingin si Alessandro kay Ilara. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkilala at isang kakaibang lambot. Walang lihim na may tatago sa inyo, hindi ba? Sige, pag-usapan natin ang lahat. Ang gabi na dapat sana'y paghuli ay naging gabi ng pagkakaisa. Sa ilalim ng takot at bala, ang pundasyon ng isang pamilya ay nagsisimulang mabuo. Ngunit alam nilang tunay na laban ay wala pa sa simula. Ang hangin sa loob ng bahay ay tila naging malapot. Pagkatapos ng madugong labanan sa labas, ang katahimikan sa loob ay mas nakakabingi. Ang mga bata ay nakakalat sa iba't ibang sulok ng sala. Naglilinis ng kanilang mga gadget, nag-aayos ng mga wires at nagbabantay sa perimeter. Ngunit ang kanilang mga mata ay laging nakatingin sa 2 taong nakatayo sa gitna. Si Alessandro ay nakaupo sa isang lumang silya. Ang kaniyang baril ay nakapatong sa mesa. Ang kaniyang puting polo ay may mantsa ng alikabok at tuyong dugo. Sa harap niya nakatayo si Ilara. Ang kanyang mga bisig ay nakayakap sa sarili. Sinusubukang protektahan ng kanyang sarili mula sa mga alaala. Bakit, Ilara? Basag ni Alessandro sa katahimikan. Ang kanyang boses ay hindi na galit. Ito'y puno ng pagod at isang matinding pangungulila na matagal niyang kinulong. Bakit mo kailangang ilayo sila? Bakit kailangan mong ilayo ang sarili mo sa akin? Tumingin si Ilara sa kanyang asawa. Titingin ka sa mga anak at mga mata ng mga anak natin, Alessandro. Anong nakikita mo? Nakikita mo bang kinabukasan nila? O nakikita mong sarili mo? Tumayo si Alessandro, ang kanyang anino'y bumabalot sa maliit na silid. Nakikita ko ang dugo ko. Nakikita ko ang lakas na pinamana ko sa kanila. Hindi, sigaw ni Ilara. Isang sigaw na nagpatigil sa paggalaw ng mga bata. Nakikita ko ang isang mundong puno ng baril, takot at pagtataksil. Nakikita ko ang isang ama na mas pinapahalagahan ng kapangyarihan kaysa sa buhay ng kanyang pamilya. Yun ang dahilan kung bakit ako tumakas. Gusto ko silang lumaking hindi iniisip kung sinong susunod na papatay sa kanila sa paglabas nila ng bahay. Humakbang si Alessandro papalapit, ngunit mabilis na lumitaw si Ace sa pagitan nila.
Hawak ang isang maliit na device na handang mag-discharge ng kuryente. Ace, wag. Pigil ni Ilara sa kanyang anak. Mommy, kung sasaktan niyang damdamin mo, kaya ko siyang patulugin sa 1 segundo. Wika ni Ace. Ang kanyang boses ay malamig at walang kaba. Tinignan ni Alessandro ang panganay. Napakatapang mo, Ace. Pero tandaan mo, ang kaaway hindi laging nasa labas. Minsan nasa loob din. Umupo ulit si Alessandro at kinuha ang isang lumang litrato mula sa kanyang pitaka. Isang litrato nila ni Elara noong bago pa lang sila ikinasal, bago pa siya naging ganap na heartless mafia king. Akala ko noon, ang pagbibigay ng karangyaan ang pinakamagandang maibibigay ko sa pamilya ko. Akala kong paglipol sa lahat ng humahadlang sa atin ang paraan para mapanatili kayong ligtas. Ang paraan mo ng pagpoprotekta ay siya ring paraan ng pagkulong sa amin ni Alessandro. Ganting sagot ni Ilara habang bumubuhos ang kanyang mga luha. Namatay ang lahat ng taong malapit sa akin dahil sa mga kaaway mo. Ang aking ama, ang aking mga kaibigan, lahat sila naging biktima ng digmaan mo. Noong nalaman kong buntis ako sa 8, doon ko napagtanto. Kung mananatili ako sa tabi mo, ang mga anak kong susunod na magiging bala sa mga baril ng mga kalaban mo. Ang bawat salita ni Ilara ay tumatama kay Alessandro na parang latigo. Hindi siya nakasagot. Ang katotohanan ay masakit. Mas mapait kaysa sa anumang sugat na natamo niya sa labanan. Hindi ko sila ginusto na maging bahagi ng mundong ito. Dagdag ni Ilara. Gusto ko silang maging mga bata. Gusto ko silang magkaroon ng kaibigan, pangarap at buhay na hindi nakasentro sa pagpatay. At anong resulta? Tanong ni Alessandro habang tinuturong mga bata. Naging mga henyo sila, naging mga sundalo sila kahit na wala ako. Kinuha pa rin nilang landas ng panganib dahil nasa dugo nilang Vancini. Dahil kailangan nila, sigaw ni Ilara. Kung hindi sila matalino, kung hindi sila marunong mag-hack at kung hindi sila marunong mag-defend, matagal na silang patay. Natahimik ang buong silid na pagtanto ni Alessandro ng pagtakas ni Ilara ay hindi pagtalikod sa kanya, kung hindi isang desperadong hakbang para iligtas ang kanyang mga anak mula sa kanyang sariling madilim na legacy. Kung babalik kayo sa akin, wika ni Alessandro, ang kanyang boses ay mahina ngunit puno ng determinasyon. Hindi ko may papangako na mawawalang mga kaaway ko, pero may papangako ko na sa pagkakataong ito, hindi ko na kayo kailanman nahayaang humarap sa panganib ng mag-isa. Gagamitin ko ang lahat ng aking kapangyarihan para protektahan kayo, hindi lang bilang ari-arian, kundi bilang aking pamilya. Tinignan siya ni Elara. Ang mga mata ni Alessandro hindi na mga mata ng isang halimaw. Ito ay mata ng isang taong gustong magbago kahit na huli na ang lahat. Hindi pa ako handang magtiwala, Alessandro. Wika ni Elara. Pero mga bata, silang kailangan nating pagtuunan ng pansin ngayon. Dahil hanggat nandyan ang mga kalaban mo, hindi tayo ligtas. Sa isang iglap, tumunog muli ang monitor ni Honey. Mommy! Daddy! May papapalapit naman! At sa pagkakataong ito, hindi na lang isang grupo. Mukhang buong syndicate ang nag-combine para makuha tayo. Ang sapilitang pagsasama ay hindi na lang tungkol sa pag-aayos ng nakaraan. Ito ay tungkol sa pagsasama para sa kaligtasan ng kinabukasan. Ang gabi ay hindi na para sa pagpapahinga. Ang alarma ay patuloy na tumutunog sa background. Isang masakit na paalala na ang Black Syndicate ay hindi titigil hanggat hindi sila nakukuha. Ace, ilipat mong signal sa encrypted frequency ng aking private militia. Utos ni Alessandro. Ang kanyang boses ay puno ng tactical na otoridad. Tumingin si Ace sa kanyang ama. Sa loob ng ilang araw, ang pagtingin niya dito ay nagbago mula sa pagiging target patungo sa pagiging mentor. Nagawa ko na! Pero kailangan nating i-fortify ang loob ng mansyon. Kung gagamit sila ng heavy artillery, hindi sapat ang mga laser sensors natin. Si Alessandro lumapit sa isang malaking mesa. Nilatag niyang mga plano ng kanilang lokasyon. Hindi tayo magtatago. Masyadong maraming access points ang bahay na to. Kailangan nating ilipat ang depensa sa labas. Dito nagsimulang isang pambihirang pagsasanay. Si Alessandro ang kinatatakutang hari ng mafia ay nag-adjust sa bilis at talino ng kanyang 8 anak. Nakita niya kung paano makipagkomunikasyon ang mga bata nang hindi gumagamit ng salita.
Isang telepathic-like connection na nabuo sa loob ng 8 taon ng pagtatago. Blaze, Dante, tawag ni Alessandro. I-set up niyong claimer mine sa perimeter. Huwag niyong hayaang makalapit sila sa loob ng 50 meters. Copy, Dad! Sabay na sagot ng dalawa. Walang pag-aalilangan, kumilos sila ng may presisyon ng mga sundalong elite. Si Lara naman ay ibala sa pag-ayos ng kanilang emergency medical supplies. Sa bawat sandali ang kanyang puso'y kumakabog. Nakikita niyang kanyang asawa at mga anak na nagkakaisa sa gitna ng panganib. Ang takot na nararamdaman niya noon ay unti-unting napapalitan ng isang kakaibang tapang. Napagtanto niya na si Alessandro hindi lamang isang protector. Siyang master strategist na kailangan ng kanyang mga anak para ganap na mahasa ang kanilang kakayahan. Honey, tawag ni Alessandro sa kanyang bunso. Ikaw ang eyes at ears namin. Pasukin mo security feed ng lahat ng drones nila. Gawin mo silang bulag. Consider it done, Daddy! Ngiti ni Honey. Ang kanyang mga dalirig parang sumasayaw sa keyboard. Sa loob ng 2 oras, ang bahay ay nagbago. Hindi na lamang ito isang tirahan, kundi isang lethal death trap. Si Alessandro humanga ng gusto. Ang mga bata hindi lamang gumagamit ng teknolohiya. Nilikha nilang sarili nilang custom-made gadgets na hindi pa nakikita ni Alessandro sa kahit na anong black market. Saan niyo natutunan ang encryption na ito? Tanong ni Alessandro habang sinusuri ang isang jamming device na gawa ni Kael. YouTube tutorials, mga nakuhang military manuals sa dark web. Sagot ni Kael ng seryoso. Napangisi si Alessandro. Ang aking mga anak ay tunay na mga Vancini. Biglang tumigil ang lahat sa paggagawa. Ang sensor ni Ace ay nag-blink ng pula. Narito na sila! 6 na armored vehicles. Humigit kumulang 6 na pong lalaking paparating. Ito ang main force nila. Si Alessandro humarap sa kanyang pamilya. Kinuha niyang kanyang customized rifle at inabot ang isang earpiece kay Elara. Elara, kung magkakaroon ng breach, ang exit ay nasa ilalim ng library. Huwag kayong lilingon. Akong bahala sa kanila. Hindi, putol ni Elara. Kinuha ang kanyang sariling sidearm. Pamilya tayo, Alessandro. Kung lalaban ka, lalaban kaming lahat. Tumingin si Alessandro sa 8 niyang anak pagkatapos ay kay Elara. Nakita niyang magdeterminasyon sa mga mata nila, isang pamilyang hindi matitibag. Kung ganun, Ania, ang boses ay puno ng pride. Huwag tayong mag-iiwan ng buhay na kaaway. Narinig ang unang pagsabog sa gate. Ang labanan ay nagsimula na. Ang gabi ay naging maingay dahil sa putukan. Ngunit sa loob ng mansyon, ang Vancini family ay handa nang ipakita sa mundo kung bakit silang pinakakinatatakutang pangalan sa underground. Ang unang pagsabog sa gate ay hindi lamang tunog, ito ay isang lindol na yumanik sa buong mansyon. Ang Black Syndicate ay hindi na nagpatumpik-tumpik pa. Gamit ang C4 explosives, winasak nilang main entrance at ang makapal na usok ay bumalot sa paligid. Position! Sigaw ni Alessandro. Ang kanyang boses ay parang kulong na nagbibigay ng direksyon sa gitna ng kaguluhan. Ang mga batay mabilis na nag-disperse. Si Ace at Blaze ay nasa control room. Nagbibigay ng real-time tactical data sa pamamagitan ng kanilang network. Sina Kael, Dante, Eros at Finn ay nag-aabang sa bawat bintana habang si Gael at Honey naman ay nasa tabi ni Elara at Alessandro, nagsisilbing support unit na may dalang EMP grenades at customized hacking devices. 3 sa kaliwa, 2 sa kanan, sigaw ni Isa Combs. Finn, gamitin mong sonar pulse. Sumunod si Finn, isang mahinang tunog ang nagmula sa kanyang device at sa isang iglap ang mga kalaban sa labas ay napahawak sa kanilang mga ulo at tila nalilitot nawawalan ng balanse. Ito ang pagkakataon ni Alessandro. Lumabas siya mula sa likod ng pader at may presisyong binitawan ng kanyang baril. 3 bala, 3 target na bumagsak. Ngunit ang Black Syndicate ay dumami pa. Mula sa likuran, isang rocket-propelled grenade ang pinakawalan patungo sa ikalawang palapag. Dante! Deflect! Utos ni Alessandro. Sa bilis na hindi inaasahan, naglabas si Dante ng isang maliit na electromagnetic field generator. Isang asul na liwanag ang bumalot sa bintana at ang RPG sa halip na tumama sa dingding ay nagbagong direksyon at sumabog sa isang bakanting garahe sa malayo. Nice kid! Sigaw ni Alessandro, isang ngiti ng paghangang sumilip sa kanyang muka sa gitna ng bala.
Si Ilari hindi nagpaiwan gamit ang kanyang pistol, pinotektahan niyang flank ni Alessandro. Nakita niyang isang kalaban na balak sana siyang sorpresahin mula sa likod. Bago pa man makaputok ang kalaban, isang matalas na shuriken ang ginawa sa carbon fiber. Imbensyon ni Honey ang bumaon sa leeg nito. "Thanks baby girl," hiningal na sabi ni Elara habang pinaputukan ng isa pang kalaban. Ang bawat sulok ng mansyon ay naging entablado ng kamatayan. Ang mga tauhan ni Alessandro na inspirado ng galing ng mga bata ay nakapaglaban na may bagong sigasig. Ngunit ang Black Syndicate ay hindi sumusuko. Nagpadala sila ng snipers sa mga puno sa paligid. "May sniper sa 12 o'clock, 2 o'clock at 6 o'clock, ulat ni Ace. "Dad, kailangan natin ng covering fire." "Ace, Blaze, gamitin yung drone swarm," utos ni Alessandro. Ang kisame ng garahe ay bumukas at isang grupo ng maliliit na custom drones ang lumipad palabas. Hindi sila armadong may bala, kundi may dalang maliliit na blinding lasers at high decibel emitters. Sa loob ng ilang segundo, ang mga sniper hindi na makakita at hindi na makarinig. Ang kanilang mga scope ay nag-jam dahil sa interference na nilika ng mga bata. "Ngayon na!" sigaw ni Alessandro. Kasabay ng utos, lumabas ang mga tauhan ni Alessandro at pinatumbang mga sniper. Ang labanan ay umabot sa peak nito nang harapin ni Alessandro ang leader ng Black Syndicate sa gitna ng bakuran. Nagharap ang dalawa, ang Mafia King laban sa isang leader ng sindikato na matagal nang may utang na dugo. Ang bawat suntok at sipay punong-puno ng galit. Ngunit sa likuran ni Alessandro, hindi siya nag-iisa. Ang kanyang mga anak ay nakatutok sa bawat kilos ng kalaban, handang gumamit ng non-lethal traps para tulungan ng ama. "Tapusan mo na, Dad!" sigaw ni Ace. Sa isang mabilis na kilos, hinuli ni Alessandro ang braso ng kalaban at pinakuto sa lupa. Isang malakas na sipa sa dibdib ang nagpatigil sa huling paghinga ng lider ng sindikato. Ang katahimikan ay bumalik sa mansyon, ngunit ang hangin na amoy pulbura. Napahinga ng malalim si Alessandro tumingin sa kanyang pamilya. Lahat sila ay buhay. Lahat sila ay nagtagumpay. "Hindi ko akalain na ganito kami kagaling," bulong ni Honey habang binababa ang kanyang tablet. Lumapit si Alessandro sa kanyang asawa at mga anak. Ang kanyang trench coat at sira-sira na. Ngunit ang kanyang mga matay nagniningning. "Hindi lang kayo magaling," wika niya habang hinihingal. "Kayo ang pinakamapanganib na bagay na nakaharap ko. At sa oras na ito, alam kong walang sino man ang makakapagpahiwalay sa atin." Ang usok ng pulbura ay nagsimula ng humupa. Ngunit ang mansyon ay nanatiling alerto. Ang bawat bintana ay nakasara at ang mga security sensors ay nakaset sa maximum level. Sa gitna ng sala, nakaupo si Alessandro sa sahig, hindi dahil sa pagkatalo, kundi dahil sa pagod. Sa kanyang tabi ay si Ilara na maingat na nililinis ang sugat sa kanyang braso gamit ang isang first aid kit na kinuha mula sa emergency cache. Ang 8 bata ay nakaupo sa paligid nila. Ang bawat isa ay may bahid ng dumi at uling, ngunit ang kanilang mga mata ay puno ng kakaibang enerhiya. Ang labanan kaninang nagpabago sa lahat. Hindi na sila estranghero sa isa't isa. Sila'y naging magkakampi sa digmaan. "Hindi mo kailangang gawin yan." Mahinahong wika ni Alessandro habang pinapanood si Ilara na binibigkisan ng kanyang sugat. "Sanay ako sa mga sugat na ganito." "Sanay ka, pero hindi ibig sabihin hindi mo ito nararamdaman." Sagot ni Ilara. Ang boses ay malambot ngunit may otoridad. "Sa loob ng 8 taon, mag-isa kong pinagtahi ang aking mga sugat, physical man o emosyonal. Ngayong nandito ka, hindi ko hayaang mag-isa ka rin." Isang saglit na katahimikan ang bumalot sa kanila. Ang mga batay nagkatinginan. Si Ace, ang panganay, ay humakbang papalapit. "Daddy, bakit mo kami hinayaang lumaban? Bakit hindi mo kami tinago sa panic room?" Tinignan ni Alessandro ang kanyang anak. Sa kanyang mga mata nakita niyang sariling anino. "Dahil nakita ko kung sino kayo, Ace. Hindi ko kayo pwedeng itago sa isang kwarto habang ang mundo ay sinusubukang sirain ang ating pamilya. Nakita kong galing ninyo. Nakita ko na hindi lang kayong aking mga anak. Kayo ang aking mga kasangga." "Gusto lang namin na maging ligtas ka, Dad," wika ni Honey, ang bunso, habang humihilig sa balikat ni Alessandro. "Ayaw naming mawala ka dahil lang sa isang away sa negosyo." Humaplos si Alessandro sa buhok ng kanyang anak, isang emosyon na matagal niyang kinulong. Ang pagmamahal ng isang ama ay tuluyang lumabas. "Hinding-hindi ko hayaang mangyari yun.
Ang pagkakamali ko noon ay ang akalaingang kapangyarihan ng proteksyon. Pero ngayon, alam ko ng tunay na lakas ay ang pagiging buo nating pamilya. Ngunit paanong mga kalaban? Tanong ni Blaze. Ang Black Syndicate ay natalo pero marami pang sindikatong gustong kumuha ng intel na meron tayo. Doon papasok ang inyong talino, sagot ni Alessandro. Simula bukas, hindi nila kayo magtatago. Magtutulungan tayo. Gagamitin natin ang inyong kaalaman para linisin ang mundo ng mga taong nagtatangkang sirain ang kapayapaan natin. Hindi tayo magiging biktima. Tayo magtatakda ng batas. Tinignan ni Elara si Alessandro. Nakita niyang pagbabago matagal niyang hiniling. Ang Mafia King ay hindi nawala. Siya ay nag-evolve. Ngayon, ang kanyang dahilan ng pagiging malupit ay nakatuon sa pagprotekta, hindi sa pagangkin. Handa na ba kayong maging bahagi nito? Tanong ni Alessandro sa kanyang mga anak. Hindi ito madaling buhay. Ito ay puno ng panganib, ngunit ito ay puno rin ng katotohanan. Handa kami! Sabay-sabay na sagot ng 8. Ang kanilang boses ay puno ng determinasyon. Sa gabing yon, hindi na sila nag-usap tungkol sa labanan. Nag-usap sila tungkol sa mga pangarap, tungkol sa mga bagay na hindi nila nagawa dahil sa takot. Si Ace ay nagkwento tungkol sa mga advanced robotics na gusto niyang buuin. Si Honey naman nagbahagi ng kanyang pangarap na maging isang architect ng mga ligtas na lungsod. Para sa unang pagkakataon, ang mansyon na dating kulungan ni Elara ay naging isang tunay na tahanan. Ang mga sugat ay hindi pa lubos na humihilom, ngunit ang sakit ay nabawasan ng bawat pagyakap at pagngiti. Mahal ko kayo. Pulong ni Alessandro, isang salitang bihira niyang bigkasin, ngunit sa gabing yon ito ang pinakamahalagang katotohanan. Mahal ka rin namin, Dad! Sagot ni Elara habang hinawakan ng kamay ng kanyang asawa. Ang gabi natapos ng may katahimikan. Hindi ng takot kundi ng kapayapaan. Alam nilang sa pagdating ng bukang liwayway, haharapin nilang mundo bilang isang pamilya. Isang pamilyang hindi na kailanman magkakahiwalay. Ang bukang liwayway ay sumilip sa mga bintana ng mansyon, ngunit hindi ito nagdala ng kapayapaan para sa mga Vancini. Nagdala ito ng bagong misyon. Ang salay hindi na mukhang living room, ito ay isa ng command center. Ang mga lamesa ay punong-puno ng mga hologram projection ng mga mapa, bank accounts at mga dossier ng mga taong dapat bantayan. Hindi natin wawasakin ang underworld. Wika ni Alessandro habang naglalakad sa gitna ng silid. Ang kanyang presensya ay nag-uutos ng respeto. Aayusin natin ito. Si Elara na nakatayo sa tabi ng kanyang asawa ay naglalagay ng mga security locks sa bawat exit. Ibig mong sabihin magiging mga watchdog tayo? Higit pa doon, sagot ni Ace habang mabilis na nagtatype sa kanyang custom-built keyboard. Gagamitin natin ang sarili nating mga algorithm para i-filter ang mga illegal na transaction. Dad, natapos ko ng backdoor access sa server ng International Criminal Police. Mula dito, kaya nating makita kung sino nagpaplano ng susunod na malaking krimen bago pa Manila ito may sa katuparan. Napangisi si Alessandro. Kahanga-hanga. Blaze, nasaan ang status ng offshore accounts? Na-freeze ko ng mga account ang lahat ng leader ng sindikato na direktang nakipag-ugnayan sa Black Syndicate kagabi. Sagot ni Blaze ng walang kaba. Ngayon, wala na silang pondo para sa kanilang mga operasyon. Ang mga bata hindi na naglalaro. Ang kanilang bawat kilos ay kalkulado. Sa loob ng ilang oras, ang buong underground network ay isang malaking manikang kontrolado nila. Itong tunay na lakas ng mga Vancini. Ang kombinasyon ng brutal na puwersa ni Alessandro at ang henyong talino ng kanyang mga anak. Ngunit kailangan natin ng depensa. Paalala ni Kael. Hindi nila tatanggapin to ng tahimik. Maglulunsad sila ng cyber attack laban sa atin sa oras na mapagtanto nilang nawawala ang kanilang pera. Hayaan mo silang sumubok, sagot ni Honey. Gumawa ka ng isang looping virus. Kapag sinubukan nilang i-trace ang source ng hacking, ang makikita nila yung sarili nilang mga account na unti-unting nabubura. Habang ang mga bata ay abala sa kanilang technological na digmaan, si Elara ay nakikipag-ugnayan sa kanilang mga loyal contacts. Sa loob ng 8 taon, bumuo siya ng sarili niyang network ng mga taong natulungan niya sa ilalim ng kanyang foundation. Ngayon ang network na yon ay nagsilbing eyes on the ground. Alessandro, tawag ni Elara. May report mula sa mga kontak ko. May isang grupong nagtitipon sa Docklands. Mukhang hindi lang sindikato. May mga banyagang investors na kasama. Napatigil siya Alessandro. Investors? Sa gawaing krimen? Mukhang gusto nilang bilihin ang teritoryo natin dahil sa teknoholiyang hawak natin.
Kaya pala, Alessandro ang kanyang mga matay na liit. Akala nila mahina tayo dahil sa labanan kagabi. Gusto nilang samantalahin ang pagkakataon. Si Alessandro tumayo't kinuha ang kanyang vest. Dante, Eros, Finn, Gael, ihanda ang tactical gear. Hindi tayo pupunta doon para makipagnegosasyon. Pupunta tayo doon para makipagkita ng leksyon. Mommy, sasama kami, tanong ni Finn. Tinignan ni Elara ang kanyang asawa. Nagpalitan sila ng tingin. Ito ang unang pagkakataon na gagamitin nilang kanilang buong pamilya sa isang field operation. Hindi ito isang laro. Paalala ni Elara. Dito, ang bawat desisyon ay may kapalit. Handa na kami! Sagot ng 8 ng sabay-sabay. Ang mansyon ay mabilis na nabalot ng ingay ng paghahanda. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang gamit, mga suppressed pistols, high-tech scanning goggles at mga portable hacking units. Nang lumabas sila sa mansyon, hindi na silang pamilyang nagtatago sa dilim. Sila ay ang bagong puwersa na magdidikta ng kapalaran ng underworld. Habang binabaybay nilang daan patungo sa Docklands, ramdam ni Alessandro ang bigat ng responsibilidad. Ngunit sa tabi niya si Elara at sa likod niyang kanyang 8 henyo, alam niyang hindi siya matatalo. Ang imperyong ito ay hindi na itatayo sa dugo ng inosente, kundi sa disiplina at talino ng pamilyang Vancini. Ang Docklands ay isang lugar na balot ng kalawang at amoy ng maalat na dagat. Sa ilalim na naglalakihang container vans, nagtitipon ng mga lider ng iba't ibang sindikato. Namilog ang mga mata ni Vivian sa matinding takot at mabilis siyang napakapit sa likod ni Javier. Lumabas mula sa dilim si Tio Ricardo. Suot ang isang mamahaling suit at sa likod nito ay ang 4 na armadong lalaking bumasak sa pinto ng kanilang bahay kagabi. Ang vault manager naman ay nakatayo sa isang sulok. Halatang binayaran o tinakot upang maging mitya ng bitag. Tio Ricardo, nanginginig na bigkas ni Vivian. Akala mo ba hindi ko malalaman, Vivian? O mas magandang tawagin kitang Lucia. Tumatawang saad ni Ricardo habang nakapamulsa. Nang magulat ang aking kasambahay na may isang courier na kamukhang-kamukha mong nagwawala sa harap ng funeral portrait ni Elena. Alam ko na kaagad, buhay ka. At alam kong ditong diretsong takbo ninyo upang hanapin ang mga dokumentong tinago ng tanga mong kakambal. Mabilis na humarang si Javier sa harap ng kanyang asawa. Ang kanyang kamay ay nakahawak na sa kanyang baril sa loob ng jacket. Tapos ng laro mo, Ricardo. Nasami ng ebidensya na nilaso mo si Don Alejandro at pinapatay mo si Elena. Ebidensya? Ngumiti na nakakasindak si Ricardo at itinaas ang kanyang kamay, kudyat upang itutok ng kanyang mga tauhan ng kanilang mga baril kay Javier. Ang ebidensya ay walang kwenta. Kung ang mga nakatuklas nito ay nakahandusay na dito sa loob ng vault. Madaling palabasin na. Pinasok kayo ng mga magnanakaw. Ibigay mo sa akin ang envelope, Javier. Kung gusto mo pang makitang sumikat ang araw kasama ang asawa mo. Tumingin si Javier kay Vivian. Baka sa mukha ng babae na handa na itong sumuko para lang sa kanyang kaligtasan. Ngunit pinisil ni Javier ang kamay nito upang iparating na may plano siya. Bilang isang bihasang investigator, hindi pumasok si Javier sa bangko nang walang backup plan. Kung sa tingin mo, ganun kadali yun, Ricardo, nagkakamali ka. Malamig na saad ni Javier. Nilabas niyang kanyang telepono gamit ang kaliwang kamay at pinakitang screen. Isang live video streaming app ang kasalukuyang tumatakbo at ang mukha ni Ricardo ay malinaw na nakikita ng libo-libong tao sa internet. Kasamang mga nakalink ng private servers ng National Bureau of Investigation. Ang bawat salitang sinabi mo at ang pag-amin mo sa pagpatay ay napanood na ng buong bansa. Nawalang ngiti sa mukha ni Ricardo na palitan to ng purong galit at takot. Walang hiya ka! Patayin niyo sila! Ang umuusok sa galit na sigaw ni Tio Ricardo, kunit bago pa man makalabit ng mga tauhan niya mga gatilyo ng kanilang mga baril, isang malakas na pagsabog ng usok at tunog na nagbi-blaring na fire alarm ang biglang niyanig ang buong pasilyo ng vault section. Bago sila pumasok, lihim na nahack ng tech partner ni Javier ang fire suppression system ng bangko. Sa isang iglap bumagsak ang makapal na protective mist mula sa kisame, dahilan upang mawalan ng sapat na paningin ng mga armadong lalaki. Vivian, dapa! Sigaw ni Javier habang mabilis na hinilang asawa pababa sa malamig na sahig. Kasabay ng sunod-sunod na putok ng baril na lumika ng mga kislap sa dilim at usok. Ginamit ni Javier ang kanyang pamilyaridad sa silid. Sa kabila ng kawalan ng malinaw na paningin, mabilis siyang gumapang patungo sa pinakamalapit na tauhan ni Ricardo. Sa isang mabilis at tumpak na galaw, sinipa niyang binti nito.
at binalibag ang lalaki sa bakal na dingding ng mga safety deposit box. Dahilan upang mabitawan nito ang hawak na armas. Ricardo, sumuko ka na! Napapaligiran ng mga otoridad ang buong gusali! Sigaw ni Javier habang pinapaputukan ng direksyon ng iba pang bodyguard upang pigilan ng mga to sa paglapit kay Vivian. Hindi ako susuko! Sa isang hamak na courier lang! Bulyaw ni Ricardo. Sa gitna ng kaguluhan, nakita niya si Vivian na nagtatago sa ilalim ng isang lamesa. Puno ng puot ang kanyang mga mata. Alam niyang tapos ng kanyang imperyo, ngunit mas pipiliin niyang isamang kanyang pamangkin sa impyerno. Mabilis na binunot ni Ricardo ang sarili niyang revolver at tinutok to sa direksyon ni Vivian. Vivian! Ang naging huling sigaw ni Javier nang makitang panganib. Walang pag-alilangang inihagis ni Javier ang kanyang sariling katawan sa harap ng kanyang asawa upang maging kalasag nito. Isang malakas na putok ang umaningaw-ngaw, ngunit hindi kay Javier tumamang bala. Ang makapal na pinto ng vault ay marahas na bumukas at ang mga operatiba ng National Bureau of Investigation ay mabilis na pumasok sa silid. Ang unang bala mula sa sniper ng mga otoridad ay tumama sa kanang balikat ni Ricardo, dahilan upang mabitawan nito ang kanyang baril at mapasigaw sa matinding sakit habang bumabagsak sa sahig. Huwag kayong kikilos! Ibaba ang mga armas! Ang sigaw ng pinuno ng NBI habang mabilis na pinaliligiran at pinapandayuhan ang natitira pang mga tauhan ni Ricardo. Walang nagawang mga to kung hindi itaas ang kanilang mga kamay at sumuko. Mabilis na binalingan ni Javier si Vivian. Hawak ang magkabilang pisngi nito habang hinahanap kung may sugat ba ito. Ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Umiling si Vivian habang ang mga luha ng labis na kaluwagan ay patuloy na dumadaloy. Niyakap niya na mahigpit ang kanyang asawa. Ligtas ako, Javier. Dahil sa'yo, ligtas ako. Dahan-dahan na binuhat ni Javier si Vivian patayo habang pinapanood nilang dinalung na si Ricardo na ngayon ay nilalagyan na ng posas ng mga pulis. Habang tinatakbo palabas, lumingon si Ricardo sa mag-asawa na may purong inggit at galit. Ngunit wala na siyang lakas upang lumaban. Ang digital live stream at mga nakuhang dokumento sa loob ng vault ay sapat na upang mabulok siya sa kulungan habang buhay para sa pagpatay kay Don Alejandro at kay Elena. Nang lumabas sila sa main lobby ng bangko, sinalubong sila ng mga kislap ng kamera mula sa mga mamahayag na nabalitaan ng malaking iskandalo ng pamilyang Castro. Inakbayan ni Javier si Vivian. Pinoprotektahan ito mula sa mga reporter habang naglalakad sila patungo sa naghihintay na ambulansya. Tumingin si Vivian sa langit na unti-unti nang lumiliwanag. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 3 taon, naramdaman niyang tunay na kalayaan. Ang anino ng kamatayan at takot ay tuluyan nang natapos at ang hustisya para sa kanyang kambal na si Elena ay nakamit na sa wakas. Pagkalipas ng 3 taon, ang simoy ng hangin sa malawak na hardin na muling binuhay ng Castro Ancestral Mansion ay hindi na nagtataglay na nakapanlulumong lamig. Ang funeral portrait ni Elena ay pinalitan na ng isang napakagandang painting ng kanyang nakangiting mukha. Isang alaala na ngayon ay nagdadala na ng inspirasyon at hindi napighati. Ang mansyong dati saksi sa sakim na plano ni Ricardo ay tuluyang na napuno ng liwanag, musika at malalakas na tawanan. Opisyal lang naupo si Vivian bilang chairperson ng Castro Real Estate Group matapos mapatunayan ng korte ang kanyang tunay na pagkakakilanlan at ang kawalan ng sala ng kanyang yumaong ama. Sa tulong ng mga nakuhang original na documents, nabawi niyang lahat ng ari-arian na para talaga sa kanilang magkapatid. Ngunit sa kabila ng kanyang mataas na posisyon sa lipunan, nanatili ang kanyang simpleng puso, ang pusong natutot ng mahal sa ilalim ng pangalang Lucia. Nakatayo si Vivian sa balkonahe, dahan-dahan na hinahaplos ang kanyang malaking tiyan. Siya ay 7 buwang buntis sa kanilang unang anak ni Javier. Ang kanyang mukha ay nababalot ng kakaibang ganda ng isang nagdadalang tao at sa kanyang leeg ay kumikinang pa rin ang pilak na kwintas ni Elena, na ngayon ay nagsisimbing simbolo ng tagumpay ng kanilang pamilya. Lucia, o mas magandang tawagin kitang aking chairperson, ang isang malambingang pamilyar na boses mula sa kanyang likuran. Natawa si Vivian at nilingon si Javier na kasalukuyang naglalakad patungo sa kanya. Nakasuot ito ng isang simpleng t-shirt at maong bitbit ang isang tasa ng gatas para sa kanya. Kahit na isa na itong co-owner ng isang malaking private security,
and investigation firm ngayon, hindi pa rin nawawalang pagiging maalaga nitong asawa. Javier, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na kapag dinalaw mo ko dito sa mansyon, ikaw pa rin ang boss ng buhay ko? Pabalang ngunit may labis na lambing na sagot ni Vivienne bago tinanggap ang gatas. Ang bawat isa ay may hawak na mamahaling baril, naghihintay sa kanilang mga dayuhang financier. Ngunit hindi nila alam, sa bawat sulok ng lugar na yun, may mga nakatagong matang nagmamasid sa kanila. Target sighted! Bulong na isa kanilang comlink. Mula sa tuktok ng isang crane, hawak niyang isang long-range thermal scanner. Nasa loob sila ng warehouse number 12. May 70 armadong lalaki. Nakadeploy sila sa bawat entrance. Si Alessandro nakasuot ng tactical matte black vest ay tumango. Blaze, Honey, in-neutralize ang kanilang communication. Kael, Dante, set up ang jamming frequency sa loob ng 30 seconds. Sa loob ng warehouse, ang mga leader ng sindikato ay nagtatawanan. Akala ligtas sila. Biglang namatay ang lahat ng kanilang radio communication. Ang mga ilaw sa loob ay nag-flicker at tuluyang namatay. Anong nangyayari? Sigaw ng isa sa mga leader. Bago pa man sila makapag-react, isang matinis na tunog ang bumalat sa warehouse. Ang acoustic weapon ni Finn. Ang lahat na nasa loob ay napaluhod, napahawak sa kanilang mga tenga dahil sa tindi ng vibration. Ngayon na! Utos ni Alessandro. Sa isang igla, pumasok ang pamilyang Vancini. Hindi sila dumaan sa pinto. Si Eros at Gael ay bumaba mula sa mga ceiling rafters gamit ang rappel cables, habang sina Alessandro at Elara ay sumugod mula sa main entrance. Ang bawat putok ng kanilang baril ay may kasamang presisyon. Si Elara ay parang isang sayaw ng kamatayan. Ang kanyang bawat galaw ay elegante pero nakamamatay. Tiniyak niya na walang sino man ang makakalapit sa kanyang mga anak. Sa gitna ng bakbakan, si Honey mabilis na nag-hack ng control panel ng warehouse. Pinabuksan ang lahat ng container vans para harangan ang mga kalaban at lumika ng maze na sila lang ang nakakaalam. Silang mga Vancini, patayin niyo sila! Sigaw ng pinuno ng mga sindikato. Ngunit ang bawat pagtatangka ng mga kalaban na pumaling sa direksyon ng pamilya ay binigo ng mga automated traps na nilagay ng mga bata. Si Dante nagpaputok ng isang smoke screen na puno ng tear gas na nagpalumpo sa buong hukbo ng mga sindikato. Si Alejandro nakipagpalitan ng putok sa pangunahing leader. Ang leader ay tila isang susuko na, ngunit naglabas ito ng detonator. Kung hindi ko kayo makukuha, wawasakin kong buong lugar kasama ninyo. Bago pa man pindutin ng leader ang buton, isang precision shot mula sa malayong tumama sa kanyang kamay. Si Ace mula sa kanyang posisyon ay hindi nagkamali. Nahulog ang detonator at bago pa man tupulutin ng leader, mabilis na lumapit si Alessandro at sinipa ito ng malakas sa muka na naging dahilan ng kanyang pagkawala ng malay. Tapos ng laro. Malamig na wika ni Alessandro habang nakatutok ang baril sa mga natitirang tauhan. Ang mga natitirang kalaban ay unti-unting nagbabaan ng kanilang mga armas nang makitang laki ng kanilang pagkatalo. Wala silang laban sa isang pamilyang kumikilos na parang isang organismo. Si Larry lumapit sa kanyang asawa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki. Tapos ng banta, Alessandro. Ang buong underworld ay alam na ngayon ang ating pangalan. Hindi na lang basta pangalan ni Lara, sagot ni Alessandro habang tinitignan ang kanyang 8 anak na lumalapit sa kanya. Mula ngayon, ang pangalang Vancini hindi na magiging simbolo ng takot. Ito nang magiging simbolo ng katotohanan at hustisya sa mundo na ating ginagalawan. Habang papalabas sila ng warehouse, ang mga otoridad ay nagsimula ng dumating. Dalang mga impormasyong pinadala ni Ace nang hindi nabibigyan ng bakas ang kanilang sarili. Ang pamilyang Vancini naglakad palayo sa gulo, hindi bilang mga kriminal, kundi bilang mga tagapagtanggol. Sa kalsada, sa harap ng kanilang sasakyan, tumigil si Alessandro tinawakan ng kamay ni Elara. Ang gabi naging saksi sa kanilang pagbabago. Ang heartless mafia king at ang kanyang runaway wife ay hindi na tumatakas. Sila na ngayon ang nagdidikta ng tadhana. Umuwi na tayo, wika ni Alessandro. May mas mahalagang misyon pa tayo bukas, ang maging pamilya. Ang tensyon ng mga nakaraang araw ay unti-unti napalitan ng isang kakaibang katahimikan sa loob ng mansyon ng mga Vancini. Ngunit hindi ito ang katahimikan ng pagtatago, ito ang katahimikan ng pagpaplano. Sa loob ng malawak na dining hall, ang buong pamilya nakaupo sa paligid ng mesa. Isang eksenang hindi kailanman inakala ni Elara na mangyayari. Si Alessandro ay wala ng kanyang tactical vest. Nakasuot siya ng simpleng itim na polo, ngunit ang kanyang presensya ay nananatiling matalim.
Sa kanyang kaliway si Ilara na sa wakas ay makikitang tunay na ngiti. Hindi ang pilit na ngiti para sa mga tauhan, kundi ang ngiting mula sa kanyang puso. Ang mga account ng sindikato ay ganap nang na-liquidate, wika ni Ace habang tinitignan ng kanyang tablet. Ang mga pondo nilipat ko na sa mga lehitimong charity foundation na nakabase sa mga bansang pinakaapektado ng krimen. Walang makakatrace sa atin ng pera, tumango si Alessandro. Magaling. Gusto kong makasigurado ng bawat sintimo ay mapupunta sa mga biktima ng digmaang ito. Hindi natin kailangan ng pera nila. Ang kailangan natin ay ang kapayapaang kinuha nila sa atin. Si Honey na abala sa pag-ayos ng mga dokumento ay tumingin sa kanyang ama. Daddy, paano ang mga tauhan mo? Marami pa rin ang loyal sa luma mong paraan ng pamamahala. Paano kung magrebelde sila? Yun ang ating susunod na hakbang, sagot ni Alessandro. Ngayong araw, magpapatawag ako ng general meeting. Hindi to para sa mga krimen, kundi para sa restructuring. Ang bawat isa sa kanila ay bibigyan ng pagkakataong magtrabaho sa ating mga legal na kumpanya. Ang mga ayaw sumunod, silang kailangang umalis. Si Ilara ay huminga ng malalim. Natatakot ako, Alessandro. Paano kung mga dati mong karibal hindi tumigil? Paano kung mga nabigo natin ay bumalik? Hinawakan ni Alessandro ang kamay ni Ilara sa ilalim ng mesa. Haharapin natin sila, Ilara. Bago sa pagkakataong ito, hindi tayong susugod sa dilim. Tayo na magtatakda ng mga patakaran. Hindi na tayong target. Tayo ng proteksyon. Habang nag-uusap sila, ang mga batay abala sa pagbuo ng isang comprehensive security network. Sina Kael, Dante at Eros ang nagko-code ng isang sistemang magbabantay sa kaligtasan ng pamilya 24/7. Habang sina Finn, Gael at Blaze naman ay nagre-repaso ng mga legal na dokumento para sa kanilang mga bagong negosyo. Hindi itong tipikal na buhay ng isang pamilya. Walang mga simpleng laro o bakasyon. Ngunit para sa mga Vancini, ito ang kanilang paraan ng pamamahalan. Ang pagtutulungan, ang pagkakaisa sa bawat linya ng code at ang tiwalang binuo sa loob ng labanan. Ito ang kanilang happily ever after. Biglang tumayo si Alessandro at tinawag ang lahat. Simula bukas, magbabagong lahat. Hindi na tayo mga Vancini Mafia. Mula ngayon tayo mga Vancini Global Holdings. Legal, matatag at matinag. Tiningnan ni Ilara ang kanyang mga lung anak. Nakita niyang paglaki ng mga to sa gitna ng digmaan, ngunit nakita rin niyang pag-asa sa kanilang mga mata. Salamat, bulong ni Ilara. Salamat dahil pinili niyong tama. Mommy, wika ni Ace, ang panganay. Ang tama hindi palaging madali, pero kung ikaw si Dad ang kasama namin, handa kaming harapin ang kahit na ano. Sa labas ng mansyon ng sikat ng araw ay tumatama sa mga hardin. Ang bawat anino ay unti-unting nawawala. Ang mansyon na dating puno ng takot ay puno na ngayon ng buhay. Sa bawat pasilyo naririnig ang boses ng 8 henyo, ang tawanan at ang seryosong usapan tungkol sa kinabukasan. Si Alessandro tumayo sa balkonahe, tinitignan ng buong lupain. Alam niyang bantay hindi mawawala ng isang gabi, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya natatakot. Dahil sa kanyang likuran, nandyan ang kanyang pamilya, ang kanyang tunay na lakas. Ang ganda ng umaga, hindi ba? Tanong ni Ilara na lumapit sa kanyang tabi. Higit pa sa maganda, sagot ni Alessandro. Itong simula ng ating totoong buhay. Ang mansyon ng mga Vancini hindi na madilim. Sa hardin ng mga ilaw ay nagniningning na tila mga bituin at ang hangin ay puno ng halimuyak na mga sariwang bulaklak. Pinagdiriwang nila ang 9 na kaarawan ng 8 henyo. Isang araw na sa loob ng maraming taon na hindi nila nagawang ipagdiwang ng buong laya. Ang mga bisita ay kakaunti, ngunit sila mga taong pinagkatiwalaan ng pamilya. Ang mga dating tauhan ni Alessandro na ngayon ay mga empleyadong niligal nilang imperyo ay nakihalubilo sa mga bata. Si Alessandro na dati kilala sa kanyang malamig na tingin ay nakasuot ng simpleng tuxedo. Hawak ng isang baso ng champagne habang pinapanood ang kanyang 8 anak na nagtatawanan sa gilid ng pool. Hindi ko akalain na makikita kong araw na to. Bulong ni Ilara habang lumalapit sa kanya. Suot nitong isang asul na gown na bumabagay sa kanyang ganda. Akala ko noon, ang tanging paraan para mabuhay tayo ang pagtakas. Inakbayan siya ni Alessandro at tinalikan sa noo. Tumingin ka sa kanila, Ilara. Silang bunga ng ating paghihirap. Hindi na nila kailangang matakot. Binago natin ang tadhana nila. Sa gitna ng kasiyahan, lumapit ang 8 magkakapatid sa kanilang mga magulang. Si Ace ang panganay ay may hawak na isang maliit na remote control. Dad! Mom! May sorpresa kami para sa inyo. Pinindot ni Ace ang remote at biglang nagliwanag ang malaking screen sa gilid ng garden.
Hindi ito isang video ng labanan o impormasyon ng mga kalaban. Ito ay isang college ng mga litrato ng mga litratong lihim na kinunan ni Honey at ng ibang mga kapatid sa loob ng nakaraang mga buwan. Litrato nila Ilarang tumatawa, ni Alessandro na nagtuturo sa mga bata kung paano mag-chess at mga sandali kung saan ang pamilya ay kompleto. Sa dulo ng video, lumitaw ang isang mensahe. Ang tunay na imperyo, hindi sa kapangyarihan o pera tinatayo. Tinatayo to sa pagmamahal ng pamilyang hindi sumuko sa isa't isa. Napaluwas si Ilara. Ramdam niyang bawat emosyon sa likod ng mga litratong yon. Ang bawat sugat, ang bawat takot at ang bawat pagkakataong muntik na silang mawala ng pag-asa. Lahat yun ay nagbunga ng kasalukuyan sandali. Salamat sa inyong 8. Wika ni Alessandro. Ang boses ay nababasag ng emosyon. Dahil sa inyo, natutunan ko kung anong ibig sabihin ng maging tunay na hari. Hindi hari ng takot, kundi hari ng isang tahanang puno ng pag-ibig. Ang 8 bata ay sabay-sabay na yumakap sa kanilang mga magulang. Ito ang pinakamahalagang sandali ng kanilang buhay. Ang sanding wala ng banta, wala ng pagtatago, at wala ng baril na kailangang hawakan. Habang nagpapatuloy ang party, si Alessandro at Ilarang naglakad patungo sa dulo ng hardin kung saan tanawang buong lungsod. Ang lungsod na dating pinaghaharian ni Alessandro sa pamamagitan ng takot ay nakikita nila ngayon bilang isang lugar na puno ng posibilidad. Ano ang susunod para sa atin? Tanong ni Ilara. Susunod? Ngumiti si Alessandro. Itutuloy natin ang pagbuo sa ating pamilya. Ituturo natin sa kanilang mundo. Hindi ang mundo ng mafia, kundi ang mundo na maaari nilang baguhin gamit ang kanilang talino. At ikaw, hindi mo ba mamimiss ang dating buhay? Tinignan ni Alessandro ang kanyang asawa ng may katapatan. Ang heartless mafia king ay namatay na. Noong gabi na bumalik ka. Ang laking nakatayo sa harap mo ngayon ay ang lalaking handang ibigay ang lahat para sa iyo at sa ating mga anak. Yun ang aking bagong kapangyarihan. Hinawakan ni Ilara ang kanyang kamay at sinandal ang kanyang ulo sa balikat nito. Sa ilalim ng maliwanag na buwan, ang pamilyang Vancini naging simbolo ng isang bagong simula. Ang runaway wife ay nakauwi na at ang heartless king ay nakahanap na ng kanyang puso. Sila'y nabuhay ng maligaya habang buhay, hindi sa pagtakas sa nakaraan, kundi sa pagyakap sa kinabukasan. Ang kanilang kwento ay hindi natatapos sa huling kabanata. Ito ay magpapatuloy sa bawat pagmamahal na kanilang ibibigay sa bawat isa sa mga darating pang taon. 5 taon na nakalipas mula nung gabi sa Docklands. Ang pangalang Vancini hindi na kasing kahulugan ng panganib kundi ng inobasyon at pagbabago. Ang Vancini Global Holdings ay isa na sa pinakamalaking tech conglomerate sa mundo. Sina Alessandro at Ilara ay ngayong umaga yung mansyon hindi puno ng ingay mga baril kundi ng tawanan na 13 taong gulang na mga bata. Ace! Nasaan ang blueprints ng Green Energy Grid? Sigaw ni Blaze mula sa library. Nasa server na! I-check mong folder ng Project Earth. Sagot ni Ace habang abala sa pag-aayos ng kanyang kurbata. Ngayon ang araw ng pagtatapos ng 8 magkakapatid mula sa isang exclusive program para sa gifted minds. Sa terrace, nakatanaw si Alessandro habang humihigop ng kape. Ang kanyang mga mata na dati puno ng dilim ay payapa na. Sa kanyang tabi naroon si Ilara. Hindi ko akalain na makakarating tayo sa puntong ito, bulong ni Ilara. Sabi ko sa'yo, sagot ni Alessandro habang hinahaplos ang kamay ng asawa. Lahat ng paghihirap ay may katumbas na ganitong katahimikan. Maya-maya ay lumabas ang 8 magkakapatid. Ang 8 na dati mga batang nakatago sa anino ay may mga binata at dalaga na ngayon. Si Honey ang kanilang prinsesa ay nakasuot ng simpleng puting dress na nagpapakita ng kanyang kagandahan at talino. Mommy, Daddy, tawag ni Honey. Ang kanyang mga matay nagniningning. Ready na kami, pero bago tayo umalis may gusto lang kami sabihin. Tumayo si Alessandro at Ilara. Ang 8 magkakapatid ay nagtinginan at tila nagpapalitan ng isang lihim na mensahe. Sa loob ng 5 taon, panimula ni Ace, tinuruan niyo kami kung paano maging matalino. Tinuruan niyo kami na protektahan ang ating pamilya. Pero ang pinakamahalagang aral na natutunan namin ay ito. Ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa kung gaano tayo kalakas lumaban, kung hindi sa kung gaano tayo kahandang magmahal at magpatawad. Si Honey ay lumapit sa kanyang mga magulang at inabot ang isang maliit na kahon. Regalo namin ito sa inyong dalawa dahil kung hindi, dahil sa inyong pagmamahal hindi sana kami ang taong kinatatayuan namin ngayon. Binuksan ni Ilara ang kahon sa loob nito ay isang maliit na silver na pendant na may inskripsyong Our Heart, Our Home. Napaluha si Ilara. Tumingin siya kay Alessandro na halatang pinipigilan din ang kanyang emosyon. Salamat, ang tanging nasabi ni Ilara.
Hindi pa tapos ang sorpresa. Dagdag ni Danting nakangiti. Dad, kinuha namin ang mga lumang files ng Vancini. Yung mga records ng mga taong tinulungan natin gamit ang Humanitarian Foundation. Ang pangalan ng foundation ay Vancini Legacy Foundation. Nagulat si Alessandro. Ang dating pangalan ng kanyang mafia empire ay ginawa nilang pangalan ng isang organisasyong nagbibigay ng edukasyon at seguridad sa mga batang nawalan ng pamilya dahil sa krimen. Gusto naming mabuhay ang papangalang ito para sa kabutihan. Wika ni Gael, niyakap ni Alessandro ang kanyang 8 anak. Sa sandaling yun naramdaman niya ang kumpirmasyon na ang kanyang legacy ay hindi na mabubura. Hindi na dahil sa takot kundi dahil sa pagmamahal. Habang naglalakad sila patungo sa kanilang sasakyan para sa graduation ceremony, huminto si Ilara sa harap ng gate ng mansyon. Tumingin siya sa malayo. Sa mundong dati gusto nilang takasan. Ngunit ngayon hindi na sila tumatakas. Sila na naglalakad ng tuwid. Hawak kamay bilang isang pamilya. Mahal ko kayo, bulong ni Alessandro. Mahal ka rin namin, sabay-sabay na sagot ng 8. Sumakay sila sa sasakyan at habang humaharuruto palayo, ang mansyon ay naiwan sa likod. Hindi na bilang kulungan, kundi bilang saksi sa isang kwentong nagtapos sa pinakamagandang paraan. Ang mga Vancini ay hindi na kailangan magtago dahil sila ang nagpapatakbo sa mundo. At sa mundong iyon, sila ang pinakamaligayang pamilya. Grabe, hindi ba? From a house built on secrets and fear ay naging isang fortress ito ng pagmamahalan. We saw Alessandro transform from a heartless king into a devoted father. And we saw Ilara find the strength to reclaim her voice. Pero higit sa lahat, we saw those 8 geniuses realizes that their greatest invention wasn't a gadget or a piece of code. It was their bond as a family. Kung meron man tayong maiuwi na aral dito, ito yon. True power isn't about control, it's about connection. Minsan nakala natin ng pagtakas sa problema ang tanging paraan para maging ligtas. Pero ipinakita sa atin ni Ilara at Alessandro na ang pinakamalaking sugat ng nakaraan ay hindi naghihilom sa paglayo, kundi sa pagharap ng buong tapang kasamang mga taong pinapahalagahan mo. Walang heartless na taong hindi kayang magbago kung may tamang pagmamahal na magpapaalala sa kanila kung sino sila sa loob. Kaya sa susunod na harapin ninyo ang sarili ninyong mafia wars sa totoong buhay. Yung mga gulot problema na tila hindi matatapos. Remember the Vancini kids? Hindi mo kailangan maging henyo o maging hari para manalo. Kailangan mo lang maging totoo. Maging matapang at higit sa lahat, huwag bibitaw sa pamilyang nagpapahalaga sa'yo. Salamat sa pakikinig guys. Hanggang sa susunod na kwento. Keep your secrets safe but keep your loved ones closer. Maraming salamat po.